Alam niyo po, minsan pagka-kahiyain kasi ako. Kaya, pagka minsan, gusto-gusto ko man tumayo noon pa, ay nahihiyan ako, Kasi yun ang naging enigma, sabi nga natin. Enigma. Kasi noong ako'y bata, pa mga minaman ko kapatid ay talagang halos wala akong barkada. Wala akong barkada sapagkat mahihain talaga. Kaya, kung napapansin niyo po, sabi nga ni Brother Jules Minsan, lipad ka naman. So, mahihain kasi po ang mga minamahal ko mga kapatid, kaya ganun po yung aking parang pagkatao. Pagkamisan, di ba, hindi ko naman palasalita, tahimik na ako. Kasi, yun talaga yung aking nature. So, ngayon po, kanina, ay ako nakikinig po ako, ay nangikinig po ako. Hinihiral ko rin yung hiya, pero sabi ko nga, Panginoon, kung kalooban mo na medyo kasira mo ng konti, ay lakasan mo aking loob. So, naging ako nakakas sa loob. So, yun po ay tinatalaga ko natin sa mga ganong bagay. Sabi nga sa simula ng Ephesians, sabi nga natin ay kung paano naging virgin yung iglesia sa kanyang panahon, tapos nadumihan, hanggang sa dumating sa ating panahon, kumbaga sa dumaan ang nukya, yung magpapangasawa ng Panginoon Kristo mula sa kanyang pagkabata, hanggang sa dumating siya dito sa maturity, di mo ba? Amen. So, nung dumating una, naging justified, tapos naging sanctified, pagkatapos sa sinabi natin mula sa justification o sa justification, tapos pupunta na for destination, hanggang sa dumating ang Pentecost. Nung dumating ang Pentecost, naging dalaga na yung Church. Nubya. Bakit naging dalaga na? Kasi kinigaluhan niya eh. Hindi niya ng gift. Di ba? Kung may pang karoon mo kasi tayo na hindi kinigaluhan yung kanyang nililigawan. Kasi di ba? Pinitigyan niya ng gift. So naging dalaga na yung kanyang kasintahan. So kinigaluhan na. Di ba? Okay, kinigaluhan na niya. So, ang ibig lamang sabihin nito, pagdating sa ating panahon, bakit may mensahe sa ating panahon? Para maging mature, kasi hindi pakasalan ng Panginoon Kristo yung sabi nga natin, yung bata. Diba? Kailangan mapakasalan niya yung mature. Ngayon, ano ang dahilan? Sinasabi nga natin, kahit alam natin ang lahat ng mensahe, yan ay ang ng propeta. Kahit alam natin ang lahat ng mensahe, nasa atin na lahat ng mga mensahe, alam na natin, Revelation, ano mga mabangin na yan, lahat ng misi-misi, ano mga mabangin na, kung alam natin lahat yan, sabi nga, so kailangan pa rin mayroong tinatawag na katulad na virgin. Di ba? Okay. Dumating ang misayro sa ating panahon para sabi nga natin, para linisin, para dumating sa maturity, dumating sa may pa rin sa pagiging virin yung magpapangasawa ni Jesus Christ. Kasi natundihan niya eh. Sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 26, kailangan linisin ang dalaga sa pamagitan ng tubig na mayroong salita. So ngayon, sa ating panahon, masasabi mo lang po ito, ang lalalim mo na ating, ang naririnig mo kanina, na ang lalalim ng mga paliwanag ng bawat isa, tama po ba? So napaka-malas, sabi mo ng ating mga kapatid, lalo mga bata, Nancy, talaga halos hindi maabot. Bakit? Sa lalim, okay. Ngayon, sabi ko ng propeta, narinig ko nabasa ko po, sabi niya, kailangan sa ating panahon, sabi niya, yung mensahe sa ating panahon, at i-adopt natin yung tinatawag na yung pagsasabuhay, sabi niya, kailangan sa ating panahon ay, sabi niya, yung patron natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kung siya yung patron, ang sabi nga natin, para itong bawa ito. Na ito yung materialis, iisang materialis ang ginamit sa ating panahon sapagkat inilis na tayo mula sa mensahe ng mga apostol hanggang sa mensahe sa ating panahon na inilis tayo sa mensahe ng mga apostol, iisang materialis lang ang ginamit. At mula noon, sabi niya, lahat ng wise and foolish virgin ginather ng mensahero sa ating panahon at dinila sa isang lugar. Ginather niya mo, pinalabas ng wise virgin at sa foolish virgin, nilabas na sa lahat ng iglesia. Pinalabas na at pagkatapos ginather sa isang lugar. Kaya naiipon sa ating panahon ang wise at foolish virgin nasa ating panahon. Ganito lang po gusto mo sabihin ng minamahal ko mga batid. Yung patron
Meron ka? Ay, bawa, ito yung tila, mas tila. Di ba? Ito yung isang materialis na ginamit sa ating panumparing gamit, nandito na sila lahat. At pagkatapos sino ang patron? Ang ating Karisoriso. Ay, bawa, ito yung patron. Kailangan ilapat yung patron doon sa mga Kristiyano. Sabi na, kung si Jesus Christ ay salita, dapat yung kanyang mapapangasawa ay maging salita din. Amen. Kailangan ilapat ito doon sa kanya at pagkatapos, pag ilapat ito, kukunin yung talagang kahit nakawig ng patron, pag kinuha mo ito, ano ang matitira? Ritaso. Ibig sabihin, yung ritaso niyo, yun yung virgin. At yung rubya, yun talaga akma doon sa kanyang patron. So, kung naman ito mga kapatid, sabi ng ating kanyang tawalin na magsalita, nabanggit niya yung bride, yung mapapangasawa. Kailangan lumapat ang ating buhay doon sa patron. Kung hindi, kahit alam natin ang lahat ng mga bagay na ito, hindi lumapat ang ating buhay doon sa patron, wala pa rin. Tama mo, di ba? Sabihin na natin, alam na natin lahat ng mga bagay na hindi ako tutundod kasi gusto ko nga yun eh. Na malaman ko ang lahat ng mga bagay. So, dagdagan natin siguro, ito na sinasabi, dagdagan natin siguro na yung alam natin, kailangan may dapat yung ating buhay doon sa alam natin. Si Kristo yung salita. Kailangan may dapat natin yung ating buhay doon sa nalalaman natin. Bakit ba makatiyak tayo? Makatiyak mo naman. So, ito lang po, kaya po sabi sa ating panahon, ito yung panahon natin na panahon ng kaya nga nagtatalo-talo minsan, tanda lang yung maturity. Hindi naman pinagtalo-talo yung di ba? Kaya nga nagtalo-talo bakit? Kasi mature na yung bride. Kaya nga iba't iba ang ating kaisipan, iba't iba ang ating mga revelation. Bakit iba't iba? Hindi naman ibig sabihin iba't iba nilalapat-lapat natin ang isa't isa sa atin. Di ba? Dinadagdagan natin yung kulang na isa, dinadagdagan para mapuno. Mapunuhan. Yun para mailapat tayo mismo kung ano si Kristo, dapat yun din ang kanyang nubya. Kung salita si Kristo, salita rin yung nubya. Exact ang galing mismo doon sa kanyang tagiliran katulad ng iba, na-exact doon sa tagiliran na kapag galing din tayo, galing kay Kristo, ang bride, mailapat tayo sa kanyang tagiliran para exacto, magkatugma tayo. Kailangan mo po. Tama yun. Sabi ni Apostol Pablo.